Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo ng RMFB and CRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isang security agency sa Bataan nag-surrender ng 65 baril sa pulisya. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayao. Private Security Agency sa Balangas City, Bataan ang kusang nag-surrender ng mga assorted firearms at bala sa mga otoridad noong Mayo 4. Ayon sa ulat, isinuko ang kabuang 65 na baril kabilang ang mga shotgun, rifle, pistola at revolver kasama ang higit kumulang 2,000 bala at mga magazine. Isinagawa ang inventory at verifikasyon sa Barangay Munting, Batangas sa pangunguna ng Bataan Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at Balangas City Police Station. Ilalagay muna sa secure custody ang mga armas habang isinasailalim sa verifikasyon ng Firearms and Explosive Office dahil sa ilang isyu sa dokumentasyon. Pinuri ni Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Real Office 3, ang voluntaryong pagsuko na aniya ay patunay ng tiwala ng komunidad sa pulisya at malasakit sa kaligtasan ng publiko. Dagdag pa niya ang naturang hakbang ay sumusuporta sa PNP Focus Agenda, partikular sa pinalakas na Police Operation Integrity Monitoring at Public Safety Initiative. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayao, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, at ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. 7 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska ng pulisya sa Agusan del Norte. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayao. Kumpiska ng operatiba ng Police Regional Office 13 ang tinatayang 7 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa sinagawang operasyon sa Purok 3, Barangay Kahayagan, Carmen, Agusan del Norte. Ayon sa ulat, nagsagawa ng operasyon ang pulisya matapos ang impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa kahinalang pagdiskarga ng kargamento mula sa isang pump boat. Nadiskubre ng mga operatiba ang isang abandonadong container van na may lamang iba't ibang klase ng sigarilyo, kabilang ang Green Hills, Canon at Casablanca brand. Patuloy na iniimbestigahan ng Pero 13 ang pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng iligal na aktibidad at nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang law enforcement agency para sa posibleng pag-aresto sa mga suspect. Pinuri ng Police Regional Office 13 ang mabilis na aksyon ng mga operatiba at kinilala rin ang mahalagang papel ng publiko. Ito'y bahagi ng PNP Focus Agenda na Enhanced Managing Police Operation na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa smuggling. Ito ang bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayao, nagbabalita
Para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. PNP at mamamayan nagkaisa sa pagpapatatag ng komunidad sa Ifugao. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Sari Bernales. Kabuluhang aksyon ng pagkakaisa ang ipinamalas ng Regional Mobile Force Battalion 15, katuwang ang mga residente ng barangay Kikdog, Hungduan, Ifugao, noong Mayo 8. Sa pamamagitan ng isang riprap project, nagtulong-tulong ang mga tauhan ng 151st Maneuver Company, 1st IPMFC at ang mga lokal na voluntaryo sa paghahakot at pag-aayos ng mga bato upang makabuo ng matibay na proteksyon laban sa pagguho ng lupa. Ang proyektong ito ay hindi lamang naglalayong tiyakin ang pisikal na kaligtasan ng kapaligiran, kundi nagsisilbi ring simbolo ng mas pinalakas na ugnayan at pagtitiwala sa pagitan ng kapulisan at ng mga mamamayan sa kabundukan. Ipinapakita nito na ang modernong pulisya ay hindi lamang nakatuon sa pagpuksa ng krimen, kundi aktibong katuwang din sa pagpapaunlad at pagpapanatili ng kaayusan sa bawat barangay. Sa pamamagitan ng Enhanced Managing Police Operations, tinitiyak ng PNP na ang bawat presensya ng pulis sa komunidad ay nagbubunga ng mga konkretong benepisyo na nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong lugar na nangangailangan ng tulong ng paggawa. Ang bayanihang naganap sa Ifugao ay isang inspirasyon na sa pagtutulungan ng pulis at mamamayan, walang proyektong mahirap tapusin. Isang tunay na pagpapakita ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. May serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. 5.5 milyong pisong halaga ng fuel siphoning o paihi nasabat ng CIDG sa Batangas. 3 sospek arestado. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Ay nanalansag ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang talamak na operasyon ng fuel siphoning o paihi sa Bawan, Batangas. Nagresulta sa pagkakadakip ng 3 sospek na kinilalang sila alias Mar, Win at Boy. Sa naturang operasyon, nasabat ang mahigit sa 5.5 milyong halaga ng petroleum products, kabilang ang isang tanker truck na lula ng 20,000 na litro ng langis at iba pang kagamitang ginamit sa ilegal na paglilipat at pag-iimbak ng krudo at gasolina. Ang mabilis at planadong pagkilos na ito ng PNP ay patunay ng kanilang dedikasyon na sugpuin ang mga gawaing kriminal na sumisira sa patas na daloy ng komersyo at naglalagay ng panganib sa buhay ng mga mamamayan sa naturang lalawigan. Ang pagsabog ng ganitong uri ng sindikato ay bahagi ng mas malawak na adhikain ng pambansang pulisya na siguruhin ang kaayusan at kaligtasan ng bansa sa pamamagitan ng tapat at mabilis na serbisyong nararamdaman ng bawat Pilipino. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na manatiling mapagmatsyag at huwag mag-atubiling iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad, lalo na ang mga ilegal na bodega ng langis na maaaring magdulot ng sunog o sakuna. Binigyang diin ng kapulisan na ang pakikipagtulungan ng mamamayan ay krusyal upang tuluyang matuldukan ang mga operasyong gaya ng paihi na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang PNP ay nananatiling katuwang ng bawat mamamayan sa pagbuo ng isang ligtas at maunlad na pamayanan, habang patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay laban sa mga nagnanais na lumabag sa batas. Mula rito, Tatlong minor de edad nasagip ng PNP sa operasyon sa Cavite. 2 arestado. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayao. Ang minor de edad ang nasagip ng Philippine National Police Women and Children Protection Center sa sinagawang anti-online sexual exploitation operation sa Cavite noong Abril 29. 2 sospek na kinilalang mga magulang ng mga bata ang naaresto sa operasyon na pinangunahan ng PNP Women and Children Protection Center kasama ang Anti-Cybercrime Group at lokal na otoridad. Ayon sa investigasyon, ginamit umano ang mga digital platform upang magsagawa ng online sexual exploitation kapalit ng pera. Nakumpiska rin ng mga operatiba ang ilang electronic devices na naglalaman ng mahalagang digital evidence
Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Abuse or Exploitation Materials Act of 2022 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, nasa pangalaga na ng Social Welfare Office ang mga nasagip na bata upang mabigyan ng counseling at psychosocial support. Patuloy ang PNP sa kanilang mandato sa ilalim ng PNP Focus Agenda na Enhanced Managing Police Operation na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa pang-aabuso upang maprotektahan ang mga kabataan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pulis Bataan agarang tumugon sa pasaherong ginang na nanganak sa bus. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Tunayan ng dedikasyon at pusong lingkod bayan ng Philippine National Police matapos ang mabilis at ligtas na pagtugon ng mga tauhan ng Dinalupihan Municipal Police Station sa isang emergency kung saan isang ginang na pasahero ng pampublikong bus sa Dinalupihan, Bataan ang biglaang nanganak sa loob nito. Hindi nag-atubili ang mga rumespondeng pulis na ibigay ang kailangang tulong medikal at maingat na itinakbo ang mag-ina sa pinakamalapit na pasilidad upang matiyak na kapwa sila nasa mabuting kalagayan. Hinihikayat ang publiko na huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad dahil ang bawat uniformadong kawani ay sinasari na maglingkod ng may malasakit at bilis. Ang insidente ito sa Bataan ay isa lamang sa maraming patunay na ang inyong kapulisan ay laging on-call para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat. Alinsunod sa layuning maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Maria Danica Bungo. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.